ganap nitong nakatalos, tanang ating nilolo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinalaysay ni Jesus ang ganitong talinhaga upang ituro sa mga alagad niya na dapat manalangin sila lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, ani Jesus, may isang hukom na walang takot sa Diyos, walang ginagalang na tao. Ngayon sa lungsod ding iyon, merong isang balo na punta ng punta sa hukom para humingi ng katarungan. Sa loob ng maraming panahon ay paulit-ulit siyang tinatanggihan ng hukom. Ngunit sa pagtagal-tagal, sinabi ng hukom sa sarili niya, kahit wala akong takot sa Diyos at walang galang sa tao, ibibigay ko na nga ang katarungan sa babaeng ito dahil lagi niya akong inaabala. Baka mainis pa ako sa kakulitan niya. Kaya sinabi ni Jesus, narinig niyo ba ang sinabi ng masamang hukom na iyon? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa mga hinirang niya na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, igagawad niya agad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga tao na nananalig sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po mga kapatid kay Kristo. At happy Sunday po sa inyong lahat. Batiin niyo po ang isa't isa ng Happy Sunday. Happy Sunday po, Happy Sunday. At sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang isang talinhaga na kinuwento ng Panginoon upang ipaliwanag kung gaano kahalaga na sa ating pagdarasal, huwag tayong manghinawa. Huwag tayong manghinawa. May isa siyang kinuwentong talinhaga na may isa daw masamang husgado, masamang hukom, masamang huwes, kurakot na huwes. Dahil kurakot siya, hindi siya nagbibigay ng katarungan. Ngayon, may isang babaeng balo na makulit sa paghingi ng katarungan. Paulit-ulit na bumabalik-balik sa husgadong ito. At anong sabi ng husgado? Sige na nga, ibibigay ko na. Ang kulit eh. At yan ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Kung tayo'y humingi sa Diyos, kung tayo'y magdasal sa Diyos, kailangan makulit tayo. Makulit. At hindi magsasawang mangulit sa Diyos. Amen?
Bakit ayaw nating mangulit? Bakit tayo nanghihinawang mangulit sa Diyos? Dahil sa yabang. Sino ba ang nangungulit pag humihingi? Sino? Sino lang ang makulit manghingi sa mundong ito? Yung pulubi. At kapag ayaw nating mangulit sa Diyos, ang yabang kasi natin, ayaw nating magmukhang pulubi. Pero sa harap ng Diyos, lahat tayo ay mga pulubi. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Sa kadakilaan ng Diyos, napakahahamak natin. Kasing hamak ng alipin, kasing hamak ng pulubi. Kaya wala rin tayong maipagyayabang. Sa harap ng Diyos, ang panalangin natin ay hanggang pangungulit lamang. Matuto tayong mangulit na katulad ng pulubi sa harap ng Diyos. Amen? Pag di natin kinukulit ang Diyos, pag madali tayong magsawa, hingi ng hingi, hingi ng hingi. No. Oh. At ayaw nang tumigil na. Pagod na ako, ayoko na nga magdasal. Oh. Galing kasi yan sa yabang. Akala mo, may konti ka ng biyayang natanggap. Akala mo, ikaw na ang magaling. Ikaw na ang may kaya. Ikaw na ang malakas. Pues, hindi. Sa harap ng Diyos, pulubi ka pa rin. Alipin ka pa rin. Mangulit ka. Mangulit ka sa Diyos. At anong ang hindi pangungulit ay galing sa yabang? Ano naman ang mabuting gagawin ng pangungulit? Kapag ang Diyos kinukulit natin, ibig sabihin ba ibibigay niya yung hinihingi natin? Kinukulit natin siya para sa kagalingan, para sa kalakasan, para sa kabuhayan. Gusto natin kumita, makapag-abroad, makalabas ng ospital, gumaling, humaba ang buhay, makagraduate, o kung ano-ano pa, magkajowa. Yan. Oh. Pag kinulit-kulit mo ang Diyos sa mga biyayang yan, matatanggap ba natin? Matatamo ba natin yung hinihingi natin? Baka hindi. Pero ano yung ginagawa ng pangungulit? Anong binubuo kapag tayo'y nangungulit sa Diyos? Kapag paulit-ulit mong pinupuntahan ng tao, kapag paulit-ulit mong kinakausap ang tao, kapag paulit-ulit mong nilalapitan ang tao, anong nangyayari sa inyo? Nagkakaroon kayo ng ugnayan. Nagkakaroon kayo ng malapit at mahigpit na pag-uugnayan. You develop an intimate relationship. At yon ang ibinibigay sa atin ng Diyos kapag nangungulit tayo. May isang dasal na hindi maitatanggi sa atin ng Diyos. Ano yun? Humingi tayo makagraduate, baka hindi niya ibigay. Humingi tayong gumaling sa sakit, baka hindi niya ibigay. Humingi tayong magkaroon ng pera, baka hindi niya ibigay. Humingi tayong magka-abroad, makapag-abroad, baka hindi niya rin ibigay. Pero meron daw dasal na pag hiningi natin sa Diyos, ibibigay niya talaga. Ano yun? Alam niyo kung ano? Pag ang hiningi natin ay siya. Pag hiningi natin siya, at ang kanyang presensya, hindi niya yon itatanggi sa atin. Ang problema minsan, mas mahal natin yung mga biyaya ng Diyos kaysa Kanya na siyang nagbibiyaya. Kapag nangungulit tayo sa Diyos, nabubuo yung ganyang ugnayan na ang mas minamahal na natin ay mismong siya
sa halip na yung mga biyayang binibigay niya. Ang mas mahal natin hindi na pera, kalusugan, kabuhayan, mahabang buhay, kundi mismong siya. At yun ang dulot ng pangungulit sa Diyos. Si Jesus, kahit tayo'y paulit-ulit na nagkakasala, ang kulit din. Paulit-ulit tayong pinapatawad, paulit-ulit tayong minamahal. Bago pa natin kulitin ng Diyos, nauna na siyang mangulit sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang kulit ng Diyos, sana makulit din tayo sa Kanya. Amen? Tapusin ko sa isang kwento. Okay lang ba? Gutom na ba kayo? Ang gagaling. Sige. Para mas siguro maipaliwanag anong gusto kong sabihin. Nung bata ako, ang baon ko sa eskwela ay 10 pesos. Magkano ba ang baon ng mga bata ngayon sa eskwela? Magkano baon nyo? 100? Wow! Pwede bang anak nyo na rin ako? Noon, 10 pesos. Yung 10 pesos, makakabili yun ng Hyro at Hi-C. Oo. Naaalala nyo ba yung Hyro at Hi-C? Sino nakakaalala nun? Hyro at Hi-C. Oo. Kung naaalala nyo yun, ibig sabihin, matanda na kayo. Yeah. So, noon, 4 ang Hyro, 4 ang Hi-C. Yung, para sa mga di nakakalam, yung Hyro ay chocolate cookies na may orange filling. Yeah? Oo. Asarap. Oo. Yung Hi-C naman ay orange juice na nasa Tetra Pak. Yeah. So, 4 ang Hyro, 4 ang Hi-C, meron pa akong matitipid na 2 araw-araw. Ngayon, maumaga, pagising ko, halik ako sa tatay ko, halikan niya ako, bibigyan niya ako ng 10 piso. Araw-araw yun. So, gigising ako, gigisingin ko siya. Halik siya sa akin, halikan ko siya, bigyan niya ako ng 10 piso. Minsan, may nausong laruan sa eskwela namin. Alam niyo yung merong lamang tubig sa loob. Tapos pag pinindot mo, merong tatalot, lulutang yung mga, alam niyo yun? Alam niyo. Ayan, oo. Uso pa ba yan? Uso pa? Okay. Yeah. So, nauso yun sa eskwela namin, no? Gusto ko magkaroon. Kaso, 51. Nung bata kami, 51. Sa dos-dos na natitipid ko araw-araw, matagal bago ko magkaroon. Abuti ng lagpas 1 buwan. No? Kaya sabi ko sa tatay ko, Pa, pwede ba na ang bigay mo ng allowance, ng baon, pang 1 linggo na? 50. Oh. Yeah. Sabi ng tatay ko sa akin, no anak. Pagising mo sa umaga, gigisingin mo ako, hahalik ka sa akin, halik ako sa iyo, bibigyan kita ng 10 piso. Ay, okay po. Okay. The next week, kalahati ng section namin, meron na. Ako, wala pa. Sabi ko talaga sa tatay ko, Pa, magaling ako budol nun. Pa, tignan mo. Pag ibigay mo sa akin yung allowance ng Sunday ng gabi, imbis na umaga, mas hahaba ang tulog mo. Kasi nauuna akong gumising eh. Mauna rin kami umalis. No? Pumunta sa eskwela. Sabi niya sa akin, no anak. Araw-araw pagising mo, gigisingin mo ko, halik ka sa akin, halik ako sa iyo. Bibigyan kita ng 10 piso. Sumunod na linggo, malalaos na yung laruan. Wala pa rin ako. So sabi ko sa tatay ko, Pa, sige na. Wala kang matiwala sa akin. Kaya kong hawakan ng pera. Sabi niya, anak, alam ko may pinag-iipunan ka. May tiwala ako sa iyo. Pero araw-araw pagising mo, gigisingin mo ako, hahalik ka sa akin at hahalik ako sa iyo at bibigyan kita ng 10 piso. Okay po.
Sumunod na linggo, sila ni Mama, 1 buwan wala. Nag-out of town, may kailangang gawin sa labas ng Maynila. Wala silang nagawa. Inentrega na nila sa akin ang para sa buong buwan na allowance. 200 pesos. Tuwang-tuwa ako. Binili ko na agad yung gusto kong laruan. Yan. Lalaro ni Yayabang. Yan. O, imbis na mag-Hyro, Skyplex na lang. Dos ang Sky. Magkano ba Skyplex ngayon? 10 na. Noon, 2. Tapos, imbis na Hyro, fountain sa school. Malinis naman yung fountain namin sa school. Ayun. Ang saya-saya ko. Tuwang-tuwa ako. Pero ng mga gitna ng buwan, makalipas ng mga 3-2 linggo, umuwi akong malungkot. Napansin ng kasambahay namin, yung yaya namin, sabi, anak, ba't mukha kang malungkot? Sabi ko, hindi ko po alam. Kulang ba yung pera mo? Nagugutom ka ba sa eskwela? Bibigyan kita. May iniwan sa akin. Dadagdagan ko pera mo. Sabi ko, okay naman po ako. Hindi po ako nagugutom. Sabi niya, ba't mo ka malungkot ka? Sabi ko, kailan ba sila uuwi? Wala akong ginigising. Wala akong hinahalikan. Walang humahalik sa akin. Doon ako natauhan. Kaya pala namimilit yung tatay ko na araw-araw ang pabaon. Gusto niya, kinukulit ko siya. Gusto niyang matutunan ko na ang mahalin ko, siya, hindi yung pera niya. At ganun dapat tayo rin magdasal sa ating Ama sa langit. Makulit. Hindi dahil gusto natin yung biyaya niya, kundi mahal natin siya. Kukulitin natin siya.